Mm. At dahil nga sa wala ni isang nagtanong sa inyo kung paano ko nga ba niluto ang aking hinandang 4 kilong crispy-licious, juicy-licious, much pinasarap, much pinalaking Chinese-style fried chicken. O, 3 collaboration na yan, ha? Siyempre, ibablog ko pa rin kahit di kayo interesado, no? Sayang man kasi ang kita. Mabawi-bawi ko man lang yung ginastos ko ba doon sa nakaraang selebrasyon. Pagpasensyahan nyo na po yung audio kung may mga bumubulong-bulong dahil sobrang mahangin po ngayon dito sa Saudi. Ewan ko ba kung kailan patapos ng taglamig. Di na rin po kasi ako makapag-voice over sa loob ng kwarto dahil may natutulog. Kaya ang akla, todo effort na kahit hating gabi na ay nasa labas pa rin ako at nangangatog-ngatog sa lamig. Para lang makapaghatid ng voice over na inaantay ninyo. Gigigil ako. Siyempre, unahin ko yung kasiyahan nyo. Huwag nyo kong isipin kahit magkasakit ako. Di man ako mamamatay, immortal to, no? Sunod to sa yapak na inirili, no? Basta ang mahalaga, gusto ko happy ka. Simulan na nga natin. Balik nga muna ako para maganda naman yung entrance ko papuntang lababo. Unang gagawin, bukod sa commending-kending, syempre ay bubuksan muna itong 6 na balot na nabili kong chicken legs or drumstick. Drumstick man kasi tawag nila dito, ewan ko ba. Legs naman ito. O baka drumstick talaga tawag, di ko lang alam. Di man kasi ako nabili nito sa Pilipinas. Uy, nagkakate lang kasi kami sa Pinas ng native kapag gusto naming magmanok. Bihira lang kami bumili. Wala akong malaking container na pwede paglagyan ng 4 kilong manok. Kung kaya't nag-uwi na lang ako nitong timba na pinaglagyan ng cheese. Bago yan, ha? Hindi yan yung timbang gamit namin ditong pinag-iigiban ng tubig araw-araw. Habang hinuhugasan ko po sila, ay isinabay ko na rin yung paghiwa-hiwa doon sa mga laman ng legs. Parang ganyan sa nakikita ninyo. Gilit-gilitan mo lang ba para manuot sa loob yung mga seasoning at spices na ilalagay natin. At syempre, tulad ng dating gawi, ay ikakat ko na ang video na ito kasi sobrang dami niyan. Galing! At ayan, tapos ko na po hiwaan isa-isa ang mga olpo ng manok. Sana all na lang may hiwa. May hiwa din pala ako na utot nga. Hindi tayo magiging baboy for today's video. Pasakay naman, nalulunod kami. Ngayon, hugasan ko pa ulit ng maigi kasi parang hindi ako satisfied. Nakakabutlig kasi ang manok dito sa Saudi kung alam nyo lang. Kaya metikulosa talaga ako sa paghuhugas nito. Metikulosa! At ayan, tapos ko na po siya hugasan ng 10 beses. Charot. Ngayon ay diretso na po ako dito sa may Lamesa Eco Park. Hiningal ako, Diyos ko. Ay, andyan pala kayo. Wala, ito ano ba? Hindi ako pagod. Ginusto ko to eh. O, ito, tignan nyo at titimplahan ko na. Diyos ko, kailangan ba talaga lahat ine-explain? Babanggitin ko na lang yung mga sangkap habang inilalagay ko. Unahin ang ilagay ang NaCl or sodium chloride. Di ba naguluhan ka? Chemical term yun for asin. Tapos lagyan ng patis. Ay, wait lang, ulitin ko. Hindi ko siya na-shake-shake eh. So ganyan, pugsit-pugsitan mo lang siya. Lagyan ng monosodium glutamate or kahit na anong seasoning. Maraming paminta na durog. Dinamihan ko lang kasi 4 kilo yan. Tamad ako magdikdik ng bawang o di kaya mag-blender, kaya garlic powder na lang ang nilagay ko. Damihan mo rin, huwag kang matatakot sa baril o patalim. Pinakamahalaga sa lahat, wag mong kalimutan ang samnida-nida sang galewang. Cause this is paprika, samnida-nida, waka-waka, paprika, hot paprika or sweet paprika, bahala ka. Tapos, pigaan mo ng lemon. Naka 3 lemon yata ako dyan. And then, mekos-mekos na. Paalala lang ulit, 4 kilong manok ito ha, kaya marami ako maglagay ng ingredients. Ang hirap kasi talaga tansyahin yung dami ng ilalagay ng mga sangkap kapag maramihan ang luto. Medyo natabangan pa nga ako dyan eh, kaya binuhos ko na lang lahat yung natirang patis. Tapos nilagyan ko pa yan ng asin. Tinitikman ko kasi yan kahit hilaw pa. Konting-konti lang naman para lang masigurado yung lasa. Dahil sa malalim, yung pinaglagyan ko na timba, feeling ko hindi masyadong mamamarinate yung nasa ibabaw. Yung lasa ay mapupunta lang lahat sa mga nasa ilalim, kaya inilipat ko siya sa 2 mababaw na lagayan. Hinilera manawari ko siya ng maigi habang inililipat ng lagayan para, wala lang, trip ko lang. Gusto ko lang mahirapan, ganon. Charot, syempre para magkasya. Tapos ibinuhos ko yung mga natirang sarsa para mas mababad siya ng maigi. Andyan kasi yung lasa. Maraming nagre-request na akala mo'y alipin na alipin ako, na sumayaw daw ako ng water habang nagko-cooking vlog, kaso ayoko. Ayoko nga, ano ba kaya? Make me sweat, make me harder. Ayoko nga, di ko nga alam yung step eh. Balutin ko lang tong isang lagayan ng cellophane volcanoconiosis kasi wala po siyang takip. Ngayon ay ipapasok ko na siya sa ref para mababad ng init sa magdamag with Jam Concepcion, Gerald Anderson, and JM De Guzman.
Kasi masarap talaga sa fried chicken yung may lasa na nanunuot. Diba? Kaya Darla, tara na at samahan mo akong mag-zumba. Makatulog na nga, pinapagod ko lang sarili ko. Kaya ko naman pagkasyahin sa 1 minute na reels ang cooking vlog na ito, ewan ko ba sa inyo? Matutulog na sana ako guys, kaso dahil sa nakagawian nating mga Pilipino ang mag-cellphone pa rin kahit inaantok at pagod na bago matulog, ayan, may na-discover tuloy akong isang website na kailangan kong i-share sa inyo. Ito po yung tinbo.ph or tindahan ni Bossing. Gusto ko lang gamitin ang pagkakataong ito para ibahagi sa inyo ang website na ito kasi napaka-useful niya guys para sa ating mga OFW. Nag-sign up lang ako for free gamit ang aking Facebook account na pwede rin namang mobile number o di kaya email address. At nung nakapag-login na ako, natuwa ako kasi yung mga produkto at serbisyong kailangan ng ating pamilya sa Pilipinas, nandito na. Pwede mo sila bilhan ng load at bayaran ng bills nila sa Pinas gaya ng tubig, kuryente at internet. Pwede mo rin silang bilhan ng e-vouchers sa Jollibee at pang-shopping sa Shopee at Lazada. May mga government services din sila kung saan pwede tayong magbayad ng mga contributions sa SSS, Pag-ibig at marami pang iba. Bukod pa dyan, makakapag-avail ka din dito ng isang Philippine Smart Virtual Number na pwede mong gamitin para makareceive ng tawag at text galing Pilipinas. Pwede rin makareceive ng OTP kapag nag-activate ka ng Maya or ibang e-wallet kahit nasa abroad ka. At higit sa lahat, pwede ka pang tumawag ng libre sa OWA sa Pilipinas. Excited tuloy ako i-explore ang website na ito. Subukan nyo din i-explore guys, wala man bayad mag-register. Type nyo lang sa web browser nyo, tinbo.ph. Yun lang, o siya matulog na ako at anong oras na. Pero syempre, gigising muna ako para patayin yung video, ano? Kinabukasan ay inilabas ko na mula sa rep ang minarinate kong ulpo ng manok. Ngayon, bago ko po siya isawsaw sa harina para iprito, ay binuhusan ko muna ng fresh milk. Yes, isa po ito sa sikretong malupit, pwede pa bulong, na ginagawa ko sa aking fried chicken, ang paglalagay ng fresh milk. Well, alam ko, hindi lang naman ako ang bukod tanging gumagawa nito, pero shinare ko lang naman kasi parang wala pa akong napapanood na nag-cooking vlog ng fried chicken tapos naglagay ng fresh milk. Maya ko na i-explain kung bakit ko nilagyan, ha? Ang gagamitin ko pong coating ba talaga tawag doon? Ay ang pinaghalong cornstarch at harina manawari. Haluin lang ng maigi, tapos okay na. Itatsaw-tatsaw mo na yung mga ulpo ng manok. Magpakulo ng maraming mantika sa kawali kasi dapat deep fry po ito. Tapos kapag kumulo na, hinaan mo na yung apoy tsaka mo na ilaglag ang manok na minsan lang matikman dito sa Saudi. Dahan-dahan lang by Maha Salvador yung pagluto sa mahinang apoy para hindi mabigla. Baka mamaya ang kalabasan sunog na sa labas pero pagkagat mo ay may dugo-dugo pa pala. So, di ko na masyado ipakita tong pagprito. Uy, ang dali-dali lang ba? At ayan, luto na po ang ating first batch of housemates na isinalang para sa blind audition. Ganyan po yung itsura niya kapag naluto, hindi masyadong dark. At itsura pa lang, mukhang crispy-licious na talaga. Dahil yan sa fresh milk na inilagay ko kanina. Nakuha ko yung idea na to kasi dati may napanood akong lechon na pinapaliguan ng gatas bago ihawin para daw mas maging malutong yung balat. Kaya naisip ko, kung gawin ko din kaya sa fried chicken. Diba? Bukod pa dyan, may mga kakilala din ako na nagsabi sa akin na nilalagyan daw naman talaga, pwede daw. So yun lang po, ano pa bang gusto nyong malaman? Ipagluluto lang naman ito ng fried chicken, inabot na naman tayo ng 8 minutes. Pangalawang salang ko pa lang at ang tagal maluto guys, nakakaloka. 4 na kilo pa naman ito, tapos isang salang ko, 8 piraso lang yung nagkakasya sa kawali. Anong oras kaya ako matatapos nito? May selebrasyon pa naman ako nito pagkatapos yung mga bisita ko nalipasan na yata ng gutom. Buti na laang at magka-level po kami ng IQ ni Albert Einstein. Kaya naisipan kong dalawahin na lang yung pagpiprituhan. O diba? Di mo maiisip yan. Charot, maaksaya nga lang sa mantika. Diyos ko, nabuksan ko patuloy yung mantika kong bagong bili. Pero hayaan yun na, bumaba naman na ang presyo ng mantika ngayon dito sa Saudi. Totoo yan, ha? So, tapusin na natin to, ano? Ewan ko ba, ba't di ako maubos-ubusan ng sasabihin?
Ayan na po ang finished product. Natapos ko na rin pong iprito lahat ang 4 kilong manok sa wakas. Hindi ko na nabidyohan habang tinitikman ko siya, kaya hindi ko po maipapakita sa inyo yung facial expressions ko. Dahil nga sa sobrang busy ko talaga nung araw na ito, tapos pagkaluto ko niyan, agad-agad ko na rin pinuntahan yung mga bisita. Dahil anong petsa na. Yan kasi yung pinakahuli kong niluto na putahe. Yun lamang po. Maraming salamat po ulit sa walang sawang panonood. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy. Ay, andiyan ka pala.